Kabanata 871. Napaatras si Lito, lumingon kay Lani, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Nagsimulang tumawa si Lani, nagkibit balikat, pero kitang-kita ko ito. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa emblem sa dibdib ni Lito, na nakataas ang kanyang kilay habang sinabing, ang lahi ng pamilyang Tiyan ay tiyak na maraming talento na umuusbong sa kasalukuyan. Dapat kong sabihin, kahit na hindi ako lubos na nakatitiyak na iiwas ang iyong pagkilos ngayon lang. Napabuntong hininga si Lito sa sarili, itong si Miss Wrong, talaga, ay may kakaibang cultivation. Dapat mong malaman, ang kanyang pamamaraan ng karayom ay lubhang nakatago, at hindi ito mahahanap ng pangkalahatang publiko. Na may bahagyang ngiti, sinabi ni Lito, Miss Wrong, binobola mo ako. Lumapit si Lani kay Lito, natatawa, tumaas ka lang sa katwiran, at itinuturing kong nasa iisang landas tayo. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Si Lito, na medyo nagulat, ay tumingin kay Lani, tumatawa, ang hierarchy sa mga ghost clan ay mahigpit. Ako ay isang mababang ranggo lamang, at ikaw ang tagapagmana ng pamilya Wrong. Sa ganoong disparity in status, pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Napakunot ang sulok ng kanyang bibig, sinabi ni Lani, ang pagkakaibigan ay tungkol sa mga puso, ano ang kinalaman nito sa rangkang? Sige, makikipagkaibigan ako sayo. Tumanggo si Lito, hawak ang mataas na pagsang-ayon kay Lani sa kanyang puso. Sa sandaling ito, isang booming drum sound ang nagmula sa direksyon ng malayong arena. Sumulyap, sinabi ni Lani kay Lito, nagsimula na ang kompetisyon, pumunta tayo doon. Tumango, lumipat si Lito patungo sa arena kasama si Lani. Sa ilalim ng matataas na arena, ilang hanay ng mga upuan ang nakalagay, na inihanda para sa matataas na ranggo na maharlika, habang ang mga ordinaryong tao ay nakatayo sa likod na nanunood. Habang nagsasalita si Lani, ipinakilala niya si Lito habang naglalakad. May 4 na malalakas na katunggali para sa tournament na ito, sina Kai San-son, Carlo Tian, Ai Sung-woo, at ako. Sa narinig, bahagyang tumawa si Lito. Ngumiti din si Lani, ano? Sa tingin mo ba hindi ko kayang harapin ang 3 lalaking iyon? Umiling si Lito, kabaligtaran. Hindi ko pa nakikilala si Ai Sung-woo, ngunit para kay Kai San-son at Carlo Tian, ang iyong husay ay higit sa kanila. Inisip ni Lani na ito ay pambabola lamang ni Lito. Magsasalita pa sana siya nang biglang may umalangaw-ngaw mula sa harapan. Yung lalaki yon. Itinuro ni Zenny Tian si Lito, galit na sumisigaw. Nakatayo sa tabi niya si Carlo. Malamig na sulyap ni Carlo kay Lito, mas lalong lumalim ang kanyang mukha nang mapansin sina Lito at Lani na naglalakad na magkatabi. Si Lani ang nag-iisang babaeng tagapagmana sa 4 na sub-branch at nagtataglay din ng pinakakakilakilabot na angkan sa Wrong family. Ang isang alyansa ng kasal sa kanya ay walang alinlangan na magpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Si Carlo ay lihim at hayagang nagpahayag ng kanyang interes kay Lani, ngunit hindi siya tumugon. Sinadya niyang sakupin ang engranding okasyon ngayon para mapabilib si Lani, ngunit ang nakakagulat, may isang hindi maipaliwanag na karagdagang lalaki sa tabi niya. Young lad, ikaw ba ang nakabangga sa kapatid ko? Malamig na tiningnan ni Carlo si Lito, sinamantala ang pagkakataong turuan siya ng leksyon. Tumango si Lito, oo, ilang sampal lang. Higit sa lahat dahil nagmamadali ako, kung hindi, baka hindi presentable ang kapatid mo ngayon. Sa sobrang galit ni Zenny ay halos malagutan na siya ng hininga, bastos ka, nililigawan mo si kamatayan, alam mo ba iyon? Ang mapangahas na tono ni Lito ay nagbigay kay Carlo ng sandali ng pagkagulat. Kailan nagsimulang magparami ang kanilang angkan ng mga walang ingat na individual? Ang kanyang pananalita at pag-uugali ay nagpapaalala sa kanya ng mortal na ibinalik ni Feline. Gayunpaman, ang lalaking ito sa harapan niya ay lubos na naiiba sa mortal na iyon, hindi maaaring ito ay ang parehong tao. Boy, alam mo ba kung anong klaseng tao ang kapatid ko? How dare you? A low-born nobleman, touch her. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Malamig na sabi ni Carlo, umaasang magmukhang magalang sa harap ni Lani. Biglang sinabi ni Lani kay Carlo, bago mo siya parusahan, hindi mo ba dapat tanungin muna kung bakit niya sinaktan ang kapatid mo? Palaging bully si Carlo, walang pakialam kung sino ang tama o mali, tinatapakan ang sino mang gusto niya. Ngunit dahil nagsalita na si Lani, hindi niya maitatanggi, kaya tinanong niya si Zenny, ano ba talaga ang nangyari? Agad na lumuha si Zenny, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabing, naglalakad akong mag-isa, nang biglang sumulpot ang lalaking ito, na naglalayong kunin ang kalayaan kasama ako. Sinabi ko sa kanya na ako ay kapatid ni Carlo Tian, natatakot sa parusa, pinagbantaan niya akong huwag ibunyag ang bagay na ito.
Kapag nagsisinungaling, siya ay ganap na nahuhulog na lubos na humanga kay Lito. Tumingin si Lani kay Lito, seryosong nagtanong, totoo ba ang sinasabi niya? Umiling si Lito at nagpatuloy sa pagsasabi ng mga totoong pangyayari. Ngumisi si Carlo Tian, sinabing, ang aking kapatid na babae ay may marangal na kapanganakan, paano niya hahamakin ang kanyang sarili para saron ka, isang hamak na maharlika, walang sino man ang maniniwala sa iyo. Gayunpaman, mahinang sinabi ni Lani, naniniwala ako sa kanya. Nagbago ang mukha ni Carlo at malungkot na sinabi, Miss Rong, kilala mo ba siya? Umiling si Lani Rong, kakakilala lang namin ngayon, pero may tiwala ako sa karakter niya. Huminga ng malalim si Carlo at tumingin kay Lito na may pagtaas ng sama ng loob. Fine. Since nagsalita na si Miss Rong, I can't deny her face. Here's the deal, kailangan mo lang lumuhad at humingi ng tawad kay Zenny. I will spare your life. Sinabi niya ito na may napakagandang ekspresyon. Bahagyang ngumiti si Lit, humihiling sa akin na lumuhad, wala kang mga kwalifikasyon. Ngumuso si Carlo, nagre-rebelde ka ba? Nakalimutan mo na ba ang status mo? Tandaan mo, ikaw ay isang mababang uri ng maharlika sa angkan ng tiyan, wala ka sa harapan ko. Mahinahong sagot ni Lito, ang merito ng isang bayani ay hindi natutukoy sa kanyang pinagmulan, dapat itong nakabatay sa kanyang kakayahan. Hahaha, kakayahan ba ang pinagsasabi mo sa akin? Tumawa ng malakas si Carlo, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha, ako, si Carlo Tian, ang pinakamahusay na tao sa Tian clan sa nakalipas na 500 taon. Sa harap ko, wala kang silbi. Walang pakialam ng ngumiti si Lito, kaya, ang tinatawag na pinakamalakas ay ganito lang. Nawala ang ngiti sa mukha ni Carlo. Itinuro niya ang arena at mapang-asar na sinabi, anak, kung napakasama mo, maglakas loob ka bang makipagkompetensya sa akin? Doon sa entablado na iyon. Sumulyap si Lito sa arena at tumango, bakit hindi? Good? Then I'll be waiting for you. Sana lang hindi ka na tumakas sa huling sandali. Ngumisi si Carlo at naglakad palayo kasama ang grupo niya. Tinanong ni Lani si Lito, balak mo ba talagang makipagkompetensya kay Carlo? Nakangiting tugon ni Lito, ano, wala ka bang tiwala sa akin? Umiling si Lani, ang Ghost Clan ay mahigpit sa hierarchy nito. Bilang isang tao mula sa lahi ni Salvo Tian, kung nasaktan mo si Carlo, kahit na hindi kanya patayin, malamang napahirapan kanya. Hindi ka ba nag-aalala? Tumawa lang si Lito at hindi siya sinagot sa halip, naglakad siya patungo sa ring. Nakatitig sa likod ni Lito, naramdaman ni Lani na siya ay kakaiba. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang kompetisyon. 4 na angkan ang bawat isa ay nagpadala ng 10 bihasang kalahok upang labanan ang dalawa. Pagkalipas ng ilang oras, natalo si Kai Shanson at ang iba pa tulad ni Ai Sung Woo, na naiwan lamang sina Lani Rong at Carlo Tian sa arena. Biglang sumenya si Carlo at sinabing, Miss Rong, pwede ka bang maghintay ng ilang sandali? Kumunat ang noo ni Lan Walu ngunit walang sinabi. Pagkatapos ay sumigaw si Carlo sa lahat ng nasa ilalim ng entablado, ngayon, may isang walang kwentang basura na ng ahas na makipagkompetensya sa akin. Ano sa tingin ninyong lahat ang dapat kong gawin? Ang mga miyembro ng lahi ng Tian sa ilalim ng entablado ay excited na sumigaw, patayin siya. Binigyan ni Carlo si Lito ng masamang tingin at sinabing, anak, may lakas ka ba ng loob? Si Lito, na nanunood ng laban na may walang pakialam na ekspresyon, ay ngumiti lamang ng mahina nang marinig ito at humakbang papunta sa ring. Nanunuya si Carlo, ako, si Carlo Tian, ay naniniwala sa pagkumbinsi sa mga tao na may katwiran. Kung hindi kita matalo, isang basura, hanggang sa mamatay, hindi ako magiging kwalipikadong makipagkompetensya kay Miss Rong. Binigyan ni Lani si Carlo ng malamig na tingin, pagkatapos ay bumaling kay Lito. Tumango si Lito sa kanya, pinatitiyak siya. Pareho silang natigilan, halos nagyayelo ang kapaligiran, isang salungatan na malapit ng sumabog. Napabuntong hininga ang lahat sa paligid, naghihintay na patayin ni Carlo itong walang ingat na mababang loob na maharlika. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Lito, teka. Ngumisi si Carlo, bata, akala ko matapang ka. Natakot. So, having regrets? Ha? Kung natatakot ka, lumuhad ka at yumuko sa akin. Itinuro ni Carlo ang sahig malapit sa kanyang mga paa. Naisip ni Lani na si Lito ay nawala ng lakas ng loob sa huling minuto. Nakahinga siya ng maluwag ngunit nakaramdam din siya ng pagkadismaya. Gayunpaman, nagulat ang mga sumunod na salita ni Lito, pati na si Carlo Tian. Umiling siya at sinabing, sasabihin ko lang na hindi ako mahilig mag-take advantage sa mga tao. Medyo naubos na ang energy mo ngayon, kaya isang kamay lang ang gagamitin ko laban sa iyo. With that, nilagay niya ang kanang kamay niya sa likod niya.
Nagulat si Carlo Tia noong una, at habang nakikinig siya sa mga salita ni Lito, unti-unting namula ang kanyang mukha. Ang anak ng isang basura na ito ay malinaw na nakatingin sa kanya. Isang kamay lang ang gamit. Hindi ba iyon ay upang kutsain ang kanyang kalaban bilang mahina? Dare to humiliate me, you'll die for this. Si Carlo Tian, na nagngangalit na parang mabangis na hayop, ay biglang sumulpot, binato ng suntok si Lito. Ang kanyang kamao, na may nagyayelong pagpatay na layunin, na humahampas sa isang mabangis na hangin. Bahagyang nanliit din ang mga mata ni Lito, sinuntok si Carlo. Boom! Ang mga nagbabanggaan na kamao ay nagbunga ng nakakatakot na pagsabog. Ang mga bitik na halos kasing laki ng braso ay lumitaw sa buong platform ng tunggalian, na nagtit sa bingit ng pagbagsak. Ang mga tao, natakot, ay sunod-sunod na umatras, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi maiwasang manatiling nakatutok sa dual platform, natatakot na mawala ng isang detalye. 100 taon na ang nakalipas mula nang makakita ako ng kapana-panabik na tunggalian, buntong hininga ng isang matandang lalaki mula sa ibaba ng entablado. Sabay-sabay, kapwa, umatras sina Lito at Carlo. Napaatras si Lito ng 2 hakbang, samantalang si Carlo, na pasuray-suray na paatras ng 12 hakbang, ay muntik nang mahulog sa plataporma. Ang matinding pagkakaiba sa pagitan nila ay nagdulot kay Carlo na lubos na napahiya. Anak, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Malungkot ang mukha ni Carlo nang bigla niyang inabot ang taas. Boom! Ang tinig ng mga ulap ay nagdala ng dagandong ng kulog, ang ulap sa kalangitan, nagbabago ng kulay. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Lani, at sinabi niya, ano, ito ang sekretong pamamaraan ng bloodline ng Tian, Carlo, sumobra ka na. Malamig na tumawa si Carlo, at sa loob ng kanyang mga mata ay namumula sa dugo, ano ang sobra. Gusto kong malaman ng batang ito kung ano ang makapangyarihan, gusto ko siyang mapuksa. Gamit ang spell na kanyang ungol, ang cloud layer ay mabilis na bumaba, halos nasa itaas mismo ng ulo ng lahat. Kulog at kidlat ang kumikislap sa loob ng layer ng ulap, talagang isang nakakatakot na tanawin. Itinaas ni Carlo ang kanyang mga kamay, isang masa ng nakakatakot na maitim na ulap na umiikot sa kanyang hawak, na sa loob nito ay nakabubulag na mga kidlat. Anak, nakikita mo ba? Sa harap ko, ikaw ay walang iba kundi isang mahina, isang hamak na langgam. Mamatay ka. Ngumisi siya, ang kanyang mga kamay ay nagpakawalan ng hindi mabilang na pagsabog ng kulog na sumabog sa paligid ni Lito. Kasabay ng nakakasilaw na liwanag, nagmamadaling tinakpan ng mga tao ang kanilang mga mata. Nakaramdam ng masamang premonition si Lani, sa ilalim ng gayong pag-atake, malamang na mapapawi si Lito. Hihihi, basura. Sabi ko sa iyo kanina, ang laban sa akin ay naghahanap ng kamatayan. Isang nakakatakot na malamig na tawa ang pinakawala ni Carlo. Sa oras na ito, kalahati ng entablado ay natangay na may usok at alikabok, at ang mga madilim na ulap ay umiikot. Dapat kanina ko pa siya pinayuhan. Bamantong hininga si Lani, nakaramdam ng pagkabalisa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang mahinang tawa mula kay Lito ang nagmula sa madilim na ulap, ito ba ang pinakamalakas mong galaw? Basura. Kabanata 872. Ano? Paano ito posible? Nang marinig ang mapanuksong tawa ni Lito, agad na nagbago ang kulay ni Carlo. Maging si Lani ay may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Thunder Soul ay isang lihim na kapangyarihan na ipinasa mula sa pamilyang Tian. Ito ay sinabi na hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, na nagpapahintulot na walang makatakas. Kung sino man ang tamaan ay tiyak na magiging abo. Pero ngayon, isang figure ang lumitaw mula sa mga gumugulong na ulap. Tumingin si Lito kay Carlo at nginisyan, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay, biglang kumulog ang langit sa itaas niya. Biglang bumagsak ang maraming kulog at damapo sa harapan ni Carlo. Agad na nawala ang buong arena. Bumagsak si Carlo sa lupa na nahihiya, ang mukha ay kasing putla ng sapin, napaluhod siya sa kakabog, ang mukha ay natigilan na parang nawala ang kanyang kaluluwa, ang kanyang pantalon ay basa rin. Walang pakialam na sinabi ni Lito, sino ang langgam? Nauutil si Carlo, ako. Ako ang langgam. Malamig na tanong ni Lito, nasaan si Tikong Tian? Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Carlo, nanlamig ang ekspresyon ni Lito, magsalita ka. Kung hindi, ang mga kulog na ito ay babagsak sa iyo sa susunod. Bahagyang nanginig si Carlo, na nagsasabing, Tikong Tian, siya. Ikinulong siya ng pangalawang elder sa piitan sa likod ng bundok. Sa mga salitang ito, ang lahat ay namangha. Kaya ang mga alingaungaw ng pagkawala ni Tikong ay ang paggawa ng angkan ng pamilya Wu, lumalabas na ito ay isang panloob na alitan.
Itong pangalawang elder ay talagang masama. Sa ibaba ng plataporma, ang pangalawang elder na nanunood ng labanan ay itinuturo ng lahat, ang kanyang mukha ay mapatla sa galit. Bigla siyang tumayo, galit na sinabi, Carlo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Pagkatapos, hinarap niya ang karamihan, itong lalaking ito ang nagpilit kay Carlo na magsalita, ang pagkawala ni Tikong ay walang kinalaman sa akin. Sa sumunod na segundo, biglang lumitaw si Lito sa kanyang harapan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ng pangalawang elder, binata, hindi ko alam kung kailan lumitaw ang gayong may kakayahang tao mula sa angkan ng pamilyang Tian. Gayunpaman, nabuhay ako ng mga dekada, hindi tamad, kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat, pagsisisihan mo ito. Bahagyang umikot ang sulok ng bibig ni Lito, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong pagsisisihin ako. Nagbago ang mukha ng pangalawang elder, anong ibig mong sabihin? Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, naubos na ang pasensya ni Lito, at sa isang suntok, siya ay bumagsak. Bang! Isang malaking hukay na ilang metro ang lalim ang lumitaw sa lupa, na walang iniwan na bakas ng pangalawang elder. Ang eksenang ito ay nagpatahimik sa lahat. Dapat mong maunawaan, ang pangalawang elder ay ang pinakamataas na powerhouse sa lahi ng Tian, kahit na sa buong clan, ang kanyang lakas ay nasa pinakataas pa rin. At ngayon, nilipol na siya ng isang suntok ng binata na ito, walang pagkakataong lumaban. Sinulyapan lamang ni Lito ang malaking hukay, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Carlo. Paralisado na sa takot si Carlo, huwag. Huwag mo akong patayin, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Tumanggaw si Lito, sa loob ng kalahating oras, bitawan mo si Tikong, kung hindi, haantong ka sa matandang iyon. Oo. Oo, pupunta ako ngayon. Tumakbo si Carlo, natakot sa kanyang talino. Sa sandaling ito, lahat ay nanunood kay Lito ng may pananabik. Sa kanilang mga mata, si Lito ay kasing lakas ng isang Diyos. Lalo na ang mga tao sa lahi ng Tian, na nagdadala ng kahihiyan bilang pinakamahinang angkan sa loob ng daan-daang taon. Ngayon ay isang mabigat na powerhouse ang lumitaw sa kanilang angkan. Ang mga araw ng kaluwalhatian ay malapit na. Sa puntong ito, ang pinuno ng Wu clan, Molten Wu, ay lumapit, at yumuko kay Lito. Binata, ikaw ay walang iba kundi isang mababang uri ng maharlika sa angkan ng Tian, talagang hindi ito nababagay sa iyo. Paano kung pumunta sa aking lahi ng Wu sa halip, bibigyan kita ng posisyon ng mataas na uri ng maharlika, na may sweldo at mana na katulad ng isang kahalili. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao. Ito ay talagang isang nangungunang alok. Gayunpaman, umiling si Lito, mahinahong sinabi, hindi interesado. Nagbago ang mukha ni Molten Wu, kaya kung doblehin ang sweldo mo, pag-isipan mo. Dati, may madalas na salungatan sa pagitan ng Wu clan at Tian clan, at ngayon ang Tian clan ay gumawa ng ganoong anomalya. Kung hindi nila siya itali, maaaring mahihirapan ang Wu clan sa hinaharap. Ang parehong sagot, ayoko nang maulit. Mahinang sabi ni Lito. Sa gilid, sinubukan ni Kai Shansan na magpatawad, ngunit hindi man lang siya binigyan ng tingin ni Lito. Pagkatapos, naglakad siya patungo kay Lani Rong. Miss Rong, kaibigan kita, at tatandaan ko ito. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, bahagyang tinapik ito sa balikat ni Lani. Si Lani, na tinitingnan ng determinadong ekspresyon ni Lito, ay hindi alam kung bakit, ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mula noong bata pa siya, nahuhumaling na siya sa martial arts at hindi niya pinapansin ang romantikong damdamin. Gayunpaman, ang taong ito sa kanyang harapan ay ginawa siyang hindi mapakali at mapusok. Gayunpaman, sa kanyang malalim na paglilinang, hindi ibinunyag ni Lani ang kanyang nararamdaman sa kanyang mukha, nag-aalok lamang siya ng isang mahinang ngiti, tatandaan ko rin ito. Dahil doon, tumalikod si Lito at umalis. Noong araw na iyon, nabigla ang buong tribo ng aswang. Lalo na sa loob ng pamilyang Tian, ang pangalawang matanda ay pinatay sa isang suntok, at si Carlo Tian ay natalo ng malungkot. Nagkaroon ng mga pagbabagong nakakasira sa lupa. Nang bumalik si Lito sa tirahan ni Tikong, nakasimangot si Feline, iniisip kung paano mahahanap si Tikong. Nang makita siyang bumalik, tinanong niya, paano ito? Sino ang nanalo? Bahagyang ngumiti si Lito at sinabing, walang nananalo. Mukhang naguguluhan si Feline, nang lumapit si Carlo at ang kanyang mga tauhan. Nang makita si Carlo, si Feline ay bumulala sa loob, ito ay masama, hindi ba siya naririto upang manggulo muli? Gayunpaman, lumingon si Carlo sa mga lalaking nasa likuran niya at sinabing, dalhin mo siya. Sa sandaling ito, si Tikong, na puno ng mga sugat at halos hindi makatayo, ay dinala ng dalawang nasasakupan. Baka sa mukha ni Feline ang pagtataka, Master. I've done my part by bringing him here. This was all the second elder's idea, I have nothing to do with it.
Mabilis na inalis ni Carlo ang kanyang sarili sa anumang responsibilidad. Malamig na sinabi ni Feline, pupunta ako at hihingi ng paliwanag mula sa pangalawang elder. Kumunat ang noo ni Carlo, hindi na kailangan. Patay na siya. With that, umalis na si Carlo. Naiwang tulala si Feline, patay na ang pangalawang elder. Ano nga ba ang nangyari? Pagkatapos ay sinabi ni Lito, hindi iyan mahalaga. Ang iyong prioridad ay dapat na pangalagaan ang mga pinsala ng iyong master. Agad na bumalik si Feline sa realidad, na nagsabing, tama ka. Pagkatapos, inilipat ni Lito ang ilan sa kanyang mahahalagang enerhiya kay Tikong, medyo nagpapatatag ng kanyang kalagayan. Kinagabihan, si Lito ay nagmumuni-muni sa kanyang silid nang makarinig siya ng kaguluhan sa labas. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtanong, ano ang nangyayari? Mukhang nag-aalala si Feline at sinabing, mukhang may nangyari sa sagradong bundok. Sagradong bundok? May nangyari kaya kay Aling? Napasimangot si Lito, naalala ang mga malisyosong hayop, kaya mabilis siyang nagtungo sa Sacred Mountain. Sa sandaling ito, ang bawat pamilya ay nagtipon sa paanan ng banal na bundok. Sa hubad ng mga mata, makikita ng isa na ang tuktok ng sagradong bundok ay nababalot ng ulap ng pulang dugong fog, kung saan maririnig ang nakakakilabot na dagandong. Nag-aalala para kay Aling, sinubukan ni Lito na umakyat sa bundok, ngunit pinigilan siya ng isang tao si Kai Shanson. Anak, sino ka? Ang sagradong bundok ay hindi isang lugar kung saan ang mga karaniwang tao ay maaaring umakyat. Malamig na sinabi ni Lito, lumayo ka, o hindi ako magiging magalang. Noon lang, may nakakilala kay Lito at nagsabi, siya ang karaniwang tao na dinala ni Feline mula sa labas. Nang marinig ito, nagpakita si Kai Shanson ng masamang tingin, oh, anak, ikaw ay isang karaniwang tao, at naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Ayaw ni Lito na mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo, kaya sinubukan niyang maglakad sa paligid niya. Gayunpaman, hinawakan ni Kaishan ang kanyang balikat at galit na sinabi, ano ang pinaglalaroan mo? Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa at napaatras siya. Baka sa mukha ni Kaishan ang pagtataka, ano ba? Nang hindi siya pinapansin, nagpatuloy si Lito sa pagtungo sa sagradong bundok, na hinarang lamang ng mag-ama, sina Molten Wu at Aisong Wu sa pagkakataong ito. Boy, ito ang Sacred Mountain ng Ghost Clan namin, bawal pumasok ang mga outsiders. Walang pakialam na sumagot si Lito, napansin mo ba ang anumang problema sa sagradong bundok? Mayabang na sagot ni Molten, kahit meron, dapat itong lutisin namin, ang Ghost Tribe. Tumawa si Lito, may lakas ka ba? Nang hina ang ekspresyon ni Molten. Ang sagradong bundok ay hindi isang ordinaryong lugar. Bukod sa taunang seremonya ng paghahain, walang pinapasok na tao sa loob. Namula ang mukha niya, isang walang muwang na brat na tulad mo, dares to mock my strength. Malungkot na sinabi ni Aisong Wu, Tay, masyadong mayabang ang batang ito. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya, hulihin mo lang siya. Agad na inutusan ni Molten ang kanyang mga tauhan, kunin ang batang ito para sa akin. Tumigil ka. Sa sandaling ito, biglang namagitan si Lani Rong, Elder Wu, sinusubukan lang niyang tumulong. Kailangan ba talaga natin siyang arestuhin? Lumingon si Molten Wu kay Lani Rong, nakasimangot, hindi ko alam na nasisiyahan si Miss Rong sa pakikialam sa mga gawain ng iba. Nagulat si Lani, hindi alam kung bakit naramdaman niyang pamilyar siya kay Lito, isang mortal lang. Nang makita siyang may problema, hindi niya maiwasang magsalita para sa kanya. Biglang nagsimulang yumanig ang sagradong bundok at ang lahat ng porma sayon ay tumigil sa paggana. Nagbago ang mukha ni Lito at agad siyang nawala. Nagtungo din sa bundok ang iba. Sa tuktok ng bundok, sa harap ng sagradong templo, nakatayo si Aling na may hawak na pilak na espada, ang kanyang puting damit ay may bahid ng dugo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang bagay na kahawig ng isang tao, ang balangkas nito ay hindi kapani-pani walang malabo, na ginagawang imposibleng makilala ang mga tampok nito. Nang makita ang eksenang ito, ang mukha ng lahat ay lubhang nagbago. Malakas na sumigaw si Molten, protektahan ang santo. Pinalibutan at kinorner ng grupo ng kanyang mga alipors ang nilalang. Ang halimaw ay nagpakawala ng isang marahas na tawa nang makita ang napakaraming tao na umaakyat patungo dito, na naglalabas ng malakas na enerhiya mula sa buong katawan nito. Sa isang iglap, ang mga alipors ay natunaw sa mga pool ng dugo. Sa puntong ito, naging seryoso ang mukha ng lahat. Si Kai Shanson, ang mag-amang Molten Wu, kasama si Lani Rong, lahat ay nagsanib kamay laban sa nilalang. Ngunit pagkatapos ng daan-daang mga pagtatangka, natakot sila nang matuklasan na ang halimaw na ito ay hindi pangkaraniwang makapangyarihan at halos walang kamatayan.
Namula ang mukha ni Aisong Wu na parang kumot dahil sa takot, ano? Ano ba to? Ang mga ekspresyon sa mukha ni na Molten Wu at kay Shanson ay lampas sa mabangis, parehong masyadong tense para magbitaw ng salita. Tumabi kayo. Sa sandaling ito, nagsalita si Lito. Galit na tumikim si Aisong Wu, bata, hindi ito ang oras para magkagulo. Bago ang kanyang mga salita ay bumigkas, si Lito ay sumugod na parang kidlat. Mabilis niyang inihagis ang isang dosenang pilak na karayom, tinusok ang mga iyon sa katawan ng nilalang, tinatakan ang mga panloob na kapangyarihan nito. Umuungol. Ang halimaw ay nagpakawala ng isang agresibong ungol, ang katawan nito ay nabaluktot, hindi makagalaw. Bubunutin na sana ni Lito ang kanyang espada upang patayin ito nang biglang bumukas ang isang bitek sa ilalim ng mga paa ng halimaw. Ang halimaw ay lumubog sa bitek at nawala. Nang makita ang eksenang ito, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Aisong Wu. Panay ang tingin niya kay Lito, ngunit sa bandang huli, si Lito ang nagtaboy sa halimaw. Sa oras na iyon, naglakad si Lito patungo kay Aling. Sumigaw si Molten Wu, lumayo ka sa Saintes. Sinabi rin nila ni Rong kay Lito, ang banal ay nasa isang marangal na katayuan, hindi siya maaaring hawakan ng mga ordinaryong tao, siya ay hindi nasisiyahan. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, si Aling ay biglang sumubsob sa mga bisig ni Lito, galit na hinampas ang kanyang dibdib, saan ka nanggaling, lingkod? Kanina pa kita hinahanap kahit saan. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay natulala. Bakit ang kadalasang malayo at walang malasakit na santo, na tila higit sa makamundong bagay, ay napakalapit sa karaniwang taong ito? Kabanata 873. Tinapik ni Lito ang ulo ni Aling, nagsasalita na parang inaaliw ang isang bata, I'm sorry, I came too late. Nag-alinlangan si Aling, mahigpit na kumapit kay Lito. Si Aisong Wu ang unang nagpakita ng sama ng loob. Bakit dapat ang isang estranghero ay paboran ng santo? Sinigawan niya si Lito, presumptuous. Ang saintes ng aming ghost tribe ay hindi isang taong malaya mong mahahawakan, bitawan mo siya kaagad. Sa sumunod na segundo, sinipa ni Aling si Aisong Wu at pinalipad siya. Mapait na nagreklamo si Aisong, Saintes, ipinagtatanggol ko lang ang iyong dignidad. Malamang na ang taong ito ay may lihim na motibo. My slave? I can handle him myself. Hindi mo ba narinig ang kasabihang, kapag pinarusahan ang aso, dapat isaalang-alang ang amo nito? Nag-cross arm si Aling, malamig na nagsalita. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong, iniisip na ang pariralang ito ay tila nakakasakit. Lumakad sila ni Rong, na nagsasabing, hindi ito ang oras para sa away. Ano ang bagay na iyon ngayon? Sumeryoso ang mukha ni Aling, na nagsasabing, isa itong spirit beast, ngunit nag-evolve na ito upang magkaroon ng anyo ng isang tao. Nang marinig ito, naging seryoso ang mukha ng lahat. Naramdaman ni Lito na wala sa kapaligiran at nagtanong, ano ang mali? Ipinaliwanag ni Lani kay Lito, may isang propesya sa tribo ng ghost tungkol sa spirit beast. Kapag ito ay naging tao, lalabagan nito ang hangganan, na nagbabadya ng araw ng katapusan ng tribo ng ghost. Galit na sinabi ni Molten Wu, hindi natin dapat hayaang mangyari ito. Si Kai Sanson, na tumitibok pa rin ang kanyang puso ng mabilis, ay nagsabi, nakita ng lahat kung gaano kalakas ang masamang espiritong hayop na iyon. Sa aking palagay, dapat nating kunin ng bawat isa ang ating bahagi ng sagradong bato mula sa banal na templo at umalis sa lugar na ito. Sumimangot si Lani, hindi natin magagawa iyon. Kung masira ng masamang espiritong hayop ang hadlang, ang mga karaniwang tao sa labas ay magdurusa. Nagkibit balikat si Kaishan, ano ang mahalaga kung mamatay ang grupo ng mga langgam na iyon? Dahil doon, diretso siyang tumungo sa banal na templo, na nagbabalak na sakupin ang sagradong bato. Nakatingin sa nagniningning na sagradong bato at nadarama ang makapangyarihang enerhiya nito, nagpakita si Kaishan ng matinding kasakiman. Nang makita ito, ang magamang duo, sina Molten Wu at Aisong Wu, ay hindi pumayag na mahuli. Nagpalitan sila ng tingin, hinampes ni Molten ng palad si Kaishan habang hinahangad ni Aisong na kunin ang sagradong bato. Ngumisi si Lani, ang daming hamak. Nang malapit ng mahawakan ng kamay ni Aisong ang sagradong bato, si Aling, na may hawak na pilak na espada, ay hamarang sa kanyang daan. Malamig niyang sabi, walang sino man ang pinapayagang hawakan ang sagradong bato. Nanunuya si Aisong, ang ating ghost clan ay malapit ng mapuksa, ano ang silbi ng sagradong bato na ito sa atin? Baka hatiin natin ito sa ating sarili. Narinig ko ang napakalaking enerhiya na umuunlad dito, ang pagsipsip ng espiritual na diwa sa loob ay maaaring katumbas ng daan-daang taon ng paglilinang. Ang nagyayelong asul na mga mata ni Aling ay napuno ng ginaw, basta nandito ako, hindi mo magagawa.
Tumigas ang mukha ni Aisong, ito ay isang desisyon na ginawa ng ating apat na angkan, mas mabuting umiwas dito. Humakbang si Lani, 4 na dakilang angkan. Hindi ako pumayag. Nagbago ang ekspresyon ni Aisong, malamig siyang tumawa kay Lani, talagang hanggal ka, para isuko ang isang gintong pagkakataon. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, sinabi ni Lani, bilang isang magiging pinuno ng tribo, dapat isaisip ng isa ang buong Ghost Clan. Sa mga oras ng matinding krisis, mas dapat ninyong gampanan ang mga responsibilidad. Mga duwag. Itinaas niya ang kanyang pilak na sibat, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi habang sinasabi niya, ang sinumang humipo sa banal na bato ay nagiging aking kaaway. Lumapit si Molten, tinapik ang balikat ng kanyang anak, at sinabing, anak, mauna na tayo. Para linawin lang, hindi sasali ang ating Wu Clan sa pakikipaglaban sa Evil Spirit Beast. Nakangiti si Keisha na puno ng kalokohan, kung hindi sasali ang Wu Clan, hindi rin sasali ang Sun Clan namin. See you all around. Umiling si Lani, ang mga duwag na ito. Nilinggan niya si Aling at sinabing, ang oras ay mahalaga, pupunta ako sa pakikipag-usap sa aking ama tungkol sa pagpapadala ng mga tao upang bantayan ang banal na templo. Tumango si Aling. Nang makaalis si Lani, hinarap ni Lito si Aling, gamutin ko muna ang iyong mga sugat. With that, binuhat siya nito sa kwarto. Sa lahat ng ito, nanatiling masunurin si Aling, hindi inalis ang tingin kay Lito. Nakangiting biro ni Lito, bakit? Masyado ba akong gwapo? Umiling si Aling, biglang sinabing, bilang isang alipin, sa teknikal, dapat mo akong sundan hanggang kamatayan. Ngunit kapag bumalik ang Evil Spirit Beast, kung sakali. Her expression became melancholic, in case I can't beat it, I want you to run. The further, the better. Tumawa si Lito, hindi mo kayang makita akong mamatay, hindi ba? Nagsisimula ka na bang magustuhan ako? Pinanlakihan ni Aling ang kanyang mga mata, nagtatanggol na sinabi, syempre gusto kita. Kung hindi, bakit pa kita ginawang alipin? Nawala nang masabi si Lito. Ang pananaw ni Aling ay tiyak na kakaiba. Umiling siya, what I mean by like, does not pertain to dislike. It's the kind of liking between a man and a woman. Sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Mukhang naguguluhan si Aling, anong klaseng pagkagusto iyon? Paano ito naiiba sa ordinaryong pagkagusto? Isang mapanlin lang na ngiti ang ibinigay ni Lito, well. Ang pagkagusto sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ito ay nagsasangkot ng paggawa ng ilang bagay na medyo mahiyain. Lalong napukaw ang pagkamausisan ni Aling. Lumapit siya kay Lito, anong nakakahiya? Sa ilalim ng inosenteng tingin ni Aling, biglang nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Lito. Umubo siya ng awkward, ahem, bata ka pa, hindi mo na kailangang itanong ng tahasan ang mga bagay na ito. Sok! Ang boring. Nagpout si Aling, isang dismayadong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, humikab si Aling at sumandal kay Lito, nakatulog sa kanyang mga bisig. Nang makitang nakatulog na siya, marahang tinapik ni Lito ang kanyang likod, munting tamad na baboy, maaari kang makatulog sa mga ganoong sitwasyon, hindi ka ba natatakot na mamatay? Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang nagsalita si Aling habang nakapikit, pagbabantay sa sagradong bato ang aking misyon. Kahit na ang buhay ko ay kabayaran nito, hindi ako magdadalawang isip. Bahagyang tumawa si Lito, tinitingnan ang maliit na figure sa kanyang mga bisig. Bagamat siya ay isang marupok na babae, siya ay mas malakas kaysa sa mga tinatawag na matitigas na lalaki tulad ni Molten Wu, kay Shanson at iba pa. Kinabukasan, dinala ni Lani ang isang grupo ng mga tao upang tumulong sa pagbabantay sa banal na templo. Sinabi ni Lito, ngayong nandito ka na, makatitiyak ako. Pupunta muna ako sa Heavenly Clan, para hikayatin silang magpadala ng mga tropa para bantayan ang banal na templo. Matalim na tiningnan ni Lani si Lito, bahagyang ibinaba ang kanyang mga labi, hindi ka kabilang sa Ghost Clan, hindi mo na kailangang makisali sa gulo na ito. Ano, pinaghihinalaan mo na may ulterior motive ako? Tumawa si Lito. Tumaas ang isang kilay ni Lani, pinag-aralan si Lito ng walang anumang pagtanggi. Ibinalik ni Lito ang tingin kay Aling sa templo at sinabing, masama bang protektahan ang babaeng iyon? Bahagyang ngumiti si Lani, ngunit ang ngiti ay naglalaman ng bakas ng pagbabanta. Kung ganoon ang kaso, iyon ang pinakamahusay. By the way, I heard there's a treasured artifact among the Wrong Clan. I wonder if the rumors is true or false. Tanong ni Lito habang nakatingin kay Lani. Si Lani ay naging mas binantayan, ang kung tungsil ba ang tinutukoy mo? Ito ba ang layunin mo sa pagbisita sa Ghost Clan? Maaari kong sabihin iyan, tumango si Lito.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging prangka siya. Saglit na natigilan si Lani, pagkatapos ay umiling at tumawa, maling puno ang iyong pinutol. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang kunin ng sino man ang kung tungsil. Sinabi ni Lito, hindi ko sinusubukang nakawan ka, gusto ko lang makipagpustahan kay Miss Wrong. Ano ang taya? Nagtataka na tanong ni Lani. Ngumiti si Lito at sinabi, isang taya na mapuksa ko ang masamang espiritong hayop at iligtas ang Ghost Clan. Kung ako ay matagumpay, mangyaring ipasa sa akin ang kung tungsil. Ngumisi si Lani, at kung mabaigaw ka. Sumagot si Lito, na may bahagyang ngiti, kung gayon, magagawa mo ang gusto mo sa akin. Kahit patayin kita. Ngumisi si Lani. Gayunpaman, seryosong tumango si Lito, kung maaari, iniisip ko kung interesado si Miss Wrong na makipagpustahan sa akin. Nag-isip si Lani ng ilang segundo, pagkatapos ay pinalakpakan ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, tataya ako sa iyo. Kung talagang mapapatay mo ang masamang espiritong hayop, ibibigay ko ang selyo ng kungdong ng maluwag sa loob. Gayunpaman, kung papatayin ko muna ang masamang espiritong hayop, hindi ako magpapakita ng awa. Hindi na mahalaga dahil hindi ako magpapatalo. Sa mga salitang ito, ikinaway ni Lito ang kanyang kamay at tumalikod para maglakad palayo. Pinagmamasdan ng umaatres na figure ni Lito, umiling si Lani, talagang mayroon kang tunay na lakas, ngunit masyado kang mayabang. Natatakot akong mabaigaw ka. Nang bumalik si Lito sa Tian Clan, nagising na si Tikong Tian. Nalaman na ni Tikong ang tungkol sa pangyayari sa sagradong bundok at nakikipag-usap sa ikatlong elder kung paano magpadala ng mga tropa. Agad namang tumutol si Carlo Tian, hindi ako sumasang-ayon. Dapat tayong matuto mula sa Wuklan at kay Shanson, ingatan ang ating lakas, at kapag nawasak ang banal na templo, maaari nating hatiin ang sagradong bato. Sumimangot si Tikong, lahat tayo ay mga martial artist ng Ghost Clan, hindi tayo dapat magkaroon ng ganoong makasariling pag-iisip. Nanunuya si Carlo, Tikong, tanga ka. Sa aking palagay, hindi ka nababagay na magtagumpay bilang nangungunang figure. Nagbago ang mukha ni Tikong, namatay na ang pangalawang elder. Hindi ba oras na para isuko mo ang iyong mga ambisyon? Malamig na sinabi ni Carlo, paano kung hindi, ang mga tropa ay nasa ilalim pa rin ng aking kontrol, at ngayon ang Ghost Clan ay nagkakagulo. Kahit na agawin ko ang iyong kapangyarihan, walang pakialam. Bastos ka. Malungkot ang mukha ni Tikong nang bigla niyang ihampas ang kanyang kamay sa mesa, kaagad na sinundan ng marahas na pag-ubo. Tikong, noong nasa piitan ka, nilason ka ng pangalawang matanda. Ang iyong kasalukuyang lakas ay ikatlong bahagi lamang ng dati, halos lumpo ka na. Paano mo ako lalabanan? Ngumisi si Carlo. Kaagad, pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay, at mahigit 100 ang kanyang mga tauhan ang sumugod, pinalibutan si Tikong. Ibigay mo ang iyong mga karapatan sa paghalili, at ililigtas ko ang iyong buhay. Malungkot na sabi ni Carlo. Huwag mong saktan ang aking amo. Inilabas ni Feline ang kanyang espada, nakaharang sa harapan, ngunit natumba siya ng isang palad mula kay Carlo. Sa takdang oras, biglang pumasok si Lito sa pintuan. Nang makita ang eksena, malamig siyang ngumiti, Tikong, nangangati ka na naman sa gulo. Malamig na tinitigan ni Tikong si Lito, bakit makikialam ang isang mortal na tulad mo? Perfect timing, papatayin din kita. Bahagyang ngumiti si Lito, nakalimutan mo siguro kung ano ang pakiramdam ng lumuhod. Agad na nagbago ang mukha ni Tikong, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Si Lito ay nag-swipe ng isang kamay sa kanyang mukha, at ang kanyang mga tampok ay nagbago. Ito ang parehong disguise na isinuot niya sa nakaraang nakakakilabot na pagtitipon ng Ghoul Tribe. Nawala ng takot ang kulay ng mukha ni Tikong, ikaw kasi. Ikaw ang pumatay sa pangalawang matanda. Itinaas muli ni Lito ang kanyang kamay, ibinalik ang kanyang orihinal na anyo, at naglakad patungo kay Tikong. Walang malay, umatras si Tikong, natama ng malakas na aura ni Lito, at napaupo bigla sa lupa, ikaw. Huwag kang lalapit. Dahan daw ang itinaas ni Lito ang kanyang palad, pinaplano kong iligtas ang iyong buhay, dahil sa iyong kabataan, at bigyan ka ng pagkakataong magmuni-muni. Hindi ko alam na magiging matigas ang ulo mo. Well, pagkatapos ay maghanda para mamatay. Dahil sa takot, lumuhad si Tikong sa harap ni Lito, nagsusumamo, kuya, huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako. Tatambay ako sa iyo. Nang malapit ng hampasin si Lito. Bang! Ibinagsak ng palad ang pinto ng conference hall. Isang matanda na nakasuot ng itim na damit ang lumitaw sa harap ng lahat, nakatapak sa walang laman na hangin.
Bahagyang dumudugo ang mga daliri ng matandang lalaki, tinitigin ang lahat ng marilag habang sumisigaw, sino ang gumawa ng ganyang racket dito, na ginulo ang tahimik kong pagtulog. Kabanata 874. Nang makita ang bagong dating, agad na nagbago ang mukha ng lahat. Mahusay na elder. Nakilala ni Carlo Tian ang matanda, na para bang nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Ang bagong dating ay walang iba kundi ang dakilang elder ng Tian family na nasa loob ng 15 taon, si Elder Mike Tian. Tumingin si Elder Mike Tian kay Carlo na nakaluhod sa lupa, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Lito, sinabing, "Sino ka? How dare you hurt our clan member sa aming teritoryo?" Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Lito, "Nagkakamali ka, wala akong intensyon na saktan siya, kundi ang patayin siya." Nang marinig ito, agad na nagbago ang mukha ni Elder Mike Tian habang naglalabas siya ng malakas na aura na nakamamatay, napakalakas na ang kanyang damit ay nagsimulang lumutang. "Ginagalit mo ba ako, naghahanap ng kamatayan?" Malamig na sabi ni Elder Mike. Sa sandaling iyon, mabilis na tumayo si Tikong at binati ang dakilang elder, may dahilan ang lahat ng ito. Mabilis na ipinaliwanag ni Tikong ang nangyari. Lumingon ang dakilang elder kay Carlo, "Carlo, totoo ang sinabi niya, sinusubukan mo bang agawin ang kapangyarihan?" Nauutal si Carlo at hindi maipaliwanag ang kanyang mga salita pagkatapos ay biglang parang may naalala, itinuro niya si Lito at sinabing, pinatay ng lalaking ito ang pangalawang elder. Sa sandaling nasambit ang mga salitang ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Tikong, ang dakilang elder at ang pangalawang elder ay magpinsan. Kung isa sa alang-alang ang dati nilang pagkakatali, ang dakilang elder ay tiyak na maghihiganti para sa pangalawang elder. Tamang-tama, nang marinig ang mga salitang ito, ang dakilang elder ay nagngangalit. Tumingin siya kay Lito at malamig na sinabi, "Anak, ikaw ba talaga ang pumatay kay Old Second?" Si Lito ay nanatiling kalmado at tahimik, na nagsasabing, "Tama." Nagmamadaling namagitan si Tikong, "Elder, kumilos lang siya para iligtas ako." "Manahimik ka. Ano man ang mga dahilan, sino mang maglakas loob na pumatay sa pangalawang matanda ay hindi ko mapapalampas." Sa isang casual na pagpitik ng kamay ng matanda, lahat kasama si Tikong ay natamba sa lupa sa pamamagitan ng hindi nakikitang pagdagsa ng kapangyarihan. Si Carlo, na nakatayong may kumpiyansa, ay tuwang-tuwa, "Bata, ang matanda ang pinakamalakas sa amin at 15 taon na siyang nag-iisa. Ang iyong kapalaran ay selyado na. Mere mortal, you dare challenge me. Go to death." Pilit na ikinaway ng matanda ang kanyang palad, at binaligtad ng malakas na surge ang meeting room. Namumula ang ekspresyon ni Tikong. Talagang nakakatakot ang lakas ng matanda. Gayunpaman, isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lito, at sa isang iglap, siya ay nagpakita sa harap ng matanda. Namumutla ang mukha ng matanda, nagulat na sabi, "Hindi ko inaasahan na ganito kakabiles, mukhang minamaliit kita." Tapos umiling siya, "Sayang naman lahat ng bilis mo, walang lakas. Patay ka na." "Hehe." Tumugon si Lito ng isang mahinang ngiti. "You dare laugh at me, that's it. Hindi na ako maawa, I wanted to give you a peaceful death." Dahil sa patuloy na panunuya ni Lito, sa wakas ay nagalit ang matanda at naglunsad ng isang malakas na suntok sa dibdib ni Lito. Hindi nagatubili si Lito na gumanti. Boom! Nabasag ng napakalaking shockwave ang mga dingding at nabaligtad ang bubong. Ang lahat ay nakahawak sa kanilang mga ulo, tumatakas sa gulat. Hindi nagtagal, tumahimik ang lahat. Ang malawak na conference room ay naging mga guho, na may alikabok na umaaligid sa kalangitan. Ilang beses na umubo si Feline, tinakpan ang bibig, kumunot ang noo at sinabing, "Bakit ang tahimik? Hindi ba't sa isang galaw lang, tapos na? Hindi ba obvious, anong klaseng tao ang Great Elder? Isang galaw lang ang kailangan para tapusin ang buhay ng basurang iyon." Mula sa gilid, minisyon sila ni Carlo, "Wala na ang backup mo, malapit na kayong yumuko sa akin." Tunay, nasa panig ko ang langit. Maaaring si Lito ay. Tinakpan ni Feline ang kanyang bibig, gulat na nakatingin sa mga guho. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang figure mula sa alikabok, na naglalakad palabas sa isang masayang lakad. Siguro ang Great Elder. Sabik na pumunta si Carlo para batiin siya. Gayunpaman, habang ang figure sa alikabok ay nagiging mas malinaw, ang ngiti sa mukha ni Carlo ay natigil sa sandaling makita niya ang mukha ng tao. Nasaan ang Great Elder? Iyon ang napakadumi na si Lito. Sa masusing pagsisiyasat, tila may hinihila si Lito, ito ay parang isang tao. Nang makakita siya ng malinaw, muntik nang mawala ng malay si Carlo. Iyon ay hindi lamang isang individual, ito ay ang malubhang na sugatan, puno ng dugo si Grand Elder na hinahatak ni Lito. Bang!
Walang ingat na inihagis ni Lito si Grand Elder sa harap ni Carlo. Natulala si Carlo, napaluhod kaagad, sumigaw siya kay Lito, "Big Kuya! Walang silbi, pumunta ka sa kamatayan." Isang malupit na tawa ang pinakawalan ni Lito, hinampas ang kanyang palad. Matapos makipag-usap kay Carlo, lumipat si Lito patungo kay Tikong, nagtanong, "Ikaw na ba ang pinuno ng pamilya Tian?" Sinulyapan ni Tikong ang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong roba sa tabi niya, "Ito ang pangatlong elder, kailangan ko munang talakayin ito sa kanya." Sinulyapan ni Lito ang third elder. Ang mukha ng ikatlong elder ay kasing puti ng isang kumot, nanginginig siya habang sinasabi, "Makinig ka lang sa anumang sasabihin ni Tikong. Mabuti naman." Tumango si Lito, lumingon kay Tikong, tinanong niya, "Nasa panganib ang Sacred Mountain, maaari ka bang magpadala ng mga tropa para tulungan kami?" Tumango si Tikong, "Tungkulin namin." Sa sandaling ito, isang busina ang tumunog mula sa sagradong bundok. Pinangunahan ni Tikong ang angkan ng pamilyang Tian, kabilang si Lito, habang nagmamadali silang pumunta sa Sacred Mountain. Pagdating nila sa templo, nagsimula na ang digmaan. Hindi mabilang na mga hayop na katulad ng mga ligaw na lynx, ang nakapalibot sa templo. Mayroon silang nakakatakot, kumikinang na pulang mata at may enamel na mga pangil. Tumalon sa takot si Tikong at ang iba pa, "Ano ang mga nilalang na ito?" Sinabi ni Aling, "Ito ang taliban ng Evil Spirit Beast. Gusto nitong gamitin ang mga hayop na ito para maubos tayo." Ikinaway ni Lani ang kanyang pilak na sibat at malamig na sinabi, "Kung gayon, ito ay lubos na nagkakamali." Sa pamamagitan nito, sinisingil niya ang mga hayop na naging dahilan upang ang larangan ng digmaan ay bumaba sa isang magulong tunggalian sa pagitan ng tao at hayop. Pagkatapos ng isang gabi ng matinding labanan, ang mga espiritu ay dumanas ng matinding pagkatalo, at sa wakas, ang mga hayop ay itinaboy pabalik. Sa mahinang sinag ng bukang liwayway, napakatahimik ng paligid na kahit huni ng ibon ay hindi maririnig. Bahagyang kumunat ang noo ni Aling. Sumenyas siya, "Nandito na." Nanatili silang estatwa, solemn na ang kanilang mga mukha at ang kanilang atensyon ay nakatuon sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw sa katahimikan ang pagdurog ng mga tuyong dahon, tila mabigat ang bawat hakbang sa dibdib ng lahat. Isang malakas na amoy ng dugo ang nakasabit sa hangin. Isang napakalaking pressure ang bumalot sa lahat. Ang Evil Spirit Beast ay hindi pa nagpapakita ng sarili, ngunit marami na ang bumagsak sa lupa. Napalunok ng mariin ang ikatlong elder, "Nauuto, ito ba? Ganito ba kalakas?" Tumango si Lani, "Hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kahapon." Hindi maganda ang mukha ng lahat. Dagendong. Umalangaw-ngaw ang dagendong na nagpapahina sa eardrum, at lumitaw ang masamang espiritong hayop. Ito ay ganap na nag-transform sa isang humanoid, ngunit ang mukha nito ay tulad ng isang tumpok ng baluktot na putik. Sumasaklaw sa 10-10 metro sa isang solong bound, ito ay dumiretso sa sagradong templo. Si Lani ang unang sumugod, sinundan ni Tikong, Feline, ang third elder, at ang iba pang makapangyarihang miyembro ng iba't ibang tribo. Tumalikod si Aling at pumwesto sa harap ng banal na bato sa sagradong templo. Si Lito, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay pinanood ang santukan sa pasukan ng templo. Sa una, ang masamang espiritong hayop ay nahuli dahil sa dami ng tao, ngunit mabilis na bumalik ang sitwasyon. Hinawakan ng isang bihasang manlalaban mula sa Tian clan, hiniwalay siya nito at nilamon siya ng buo. Sa bawat subo ng laman at dugo na nauubos, patuloy na lumalago ang pangangatawan nito. Si Tikong ang unang bumagsak, isang hampas ng palad ang tumusok sa kanyang balikat, na sinundan ni Feline, ang pangatlong elder, at iba pa. Nanatili si Lani hanggang sa huli, itinutusok ang kanyang pilak na sibat sa braso ng masamang espiritong hayop, na ikinagalit ng huli, pinalo si Lani gamit ang palad nito. Isang subo ng sariwang dugo ang lumabas sa bibig ni Lani habang siya ay itinapon pabalik. Nang akala niya ay sasampa na siya sa pader, may kamay na humawak sa bewang niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita si Lito, sabik na sinabi, "Napakalakas, kunin ang banal na bato at umatras kaagad." Casual na tumugon si Lito, "Nasabi ko na, hindi ako magpapatalo." Pagkatapos magpakatatag ni Lani, bahagyang hinawakan ni Lito ang lupa gamit ang kanyang mga daliri, matikas na lumilipad pataas at lumapag sa harap ng masamang espiritong hayop. Nang makita si Lito, ang mukha ng masamang espiritong hayop ay agad na napalitan ng kabangisan, na puno ng nagngangalit na layuning pumatay. Tumatakbo ito patungo kay Lito, ang napakalaking palad nito ay mabangis na humahampas. Sa isang iglap, ang buong sagradong bundok ay tila nanginginig ng mahina. Boom!
Ang lupa kung saan nakatayo si Lito ay biglang nabasag sa isang landslide, gumuho sa isang malaking hukay. Ang masamang espiritong hayop ay nagpapalabas ng isang matagumpay na dagandong. Sa sandaling ito, isang bahagyang mapanuksong boses ang lumabas, "Mahal, nagdiriwang ka ng medyo maaga." Nagbago ang mukha ng masamang espiritong hayop, at bago pa ito makapag-react, isang kamao ang malakas na humampas sa mukha nito. Sinamahan ng isang kahabag-habag na hiyaw, ang masamang espiritong halimaw ay napatumba at lumipad palayo. Humakbang pasulong si Lito, hinawakan ang binti nito, at tulad ng paghahagis ng malaking repolyo, marahas niyang sinimulan itong durugan sa lupa. Matapos itong hampasin ng daan-daang beses, sa wakas ay bumagal siya, tinapakan ang ulo ng hayop, feeling marupok, now. Ang masamang espiritong hayop ay halos nabasag sa isang tumpok ng putik, ganap na walang puwang upang lumaban. Ilang ungol ang pinakawala ng halimaw habang humikab si Lito, "Boring, inaantok na ako. Oras na para tapusin ang palabas na ito." Dahil doon, inapakan niya ang ulo ng masamang hayop hanggang sa pumutok ito. Napanood ng lahat ang eksenang ito habang unti-unting lumaki ang kanilang mga mata at lalong lumawak ang kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala. Ang millennial na problema ng Ghost Clan, ang masamang hayop na nakatalo sa napakaraming tao, ay walang kapangyarihang lumaban sa harap ni Lito. Sa huli, ito ay pinatay ng casual, nadurog sa ilalim ng paa na parang wala lang. Hindi pinansin ng nagulat na tingin na ibinato sa kanya ng lahat, si Lito ay dumiretso kay Lani at sinabing, "Nanalo ako." Bahagyang nakaawang ang mga labi ni Lani, at inabot siya ng ilang sandali bago siya nakabawi at tumango, "Oo, nanalo ka. Huwag kalimutan ang ating taya," sabi ni Lito. Tumango si Lani, "Huwag kang mag-alala." Pagkatapos, lumapit si Lito kay Aling, ginulo ang kanyang buhok at nagtanong, "Kanina lang ba mukhang cool ang kapatid mo, batang babae?" "Oo." Tuwang-tuwang tumango si Aling, huminto sandali, pagkatapos ay hinampas ang kanyang kamay, na galit na sumisigaw, "Ano kapatid? Alipin ka. Hey. Tumawa siya, kinuha ang kamay ni Aling at nagsimulang maglakad pababa ng bundok. Tiningnan siya ni Aling nang may pagtatanong at nagtanong, "Saan tayo pupunta?" Tumawa si Lito, "Gutom na ako. Bumaba tayo ng bundok para kumain ng inihaw na manok." Ang mga dalubhasa mula sa iba't ibang angkan ay nakamasid habang ang matatangkad at mixing mga figure ay bumababa sa bundok, na tulala. Ay! Iyon ba? Hindi makapaniwala ang third elder sa nangyari. Pinunasan ni Tikong ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabi kay Feline, "Mabuti na lang at hindi tayo naging kaaway ng lalaking iyon." Sabik na tumango si Feline bilang pagsang-ayon, hindi siya tao. Pinagmasdan ni Lani ang umaatres na figure ni Lito, inaalala ang kanyang mga galaw habang nakikipaglaban. Isang nakakagaan ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang mahinang sinabi, "Disguise technique, ha? I should have guessed it was you all along." Si Lito, na hinihila si Aling, ay nakarating pa lang sa paanan ng bundok nang makasalubong nila si Molten Wu, ang kanyang anak, at si Kaishan Son na papaakyat na. Nang makita si Lito, nagpahayag sila ng pagtataka, "Bakit ka bababa?" Ngumisi si Aisong Wo, "Hindi ba halata? Siguradong nahulog ang santuwaryo. Nagbabalak silang tumakas." Sinabi ni Molten Wo, "Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Bilasan natin at kunin ang banal na bato." Habang nag-uusap ang tatlo kung paano aagawin ang banal na bato, walang pakialam na nagsalita si Lito, "Natatakot akong mabaigaw ka. Patay na ang Demon Beast." Ano? Nang marinig ang balitang ito, si Molten Wo at ang iba ay nagpakita ng pagkadismaya. Inilabas ni Aling ang kanyang galit, "Kayong tatlo ay walang kahihiyan. Bilang mga pinuno ng mga angkan ng aswang, pansariling kapakanan lang ang inaalala ninyo, hindi pinakialaman ang buhay o pagkamatay ng ating mga kapwa angkan. Hindi kayo karapat-dapat sa titulo ng inyong pinuno. Little girl, hindi ka ba masyadong maingay?" Hindi komportable si Kaishan Son matapos ang pagsaway ni Aling at pananakot sa kanya, na itinuro ang daliri sa kanya. "Iginagalang ka namin bilang saintess dahil sa aming mga ninuno. Huwag kang mahiya kapag kami ay magalang." Sa sumunod na segundo, ang dulo ng Xuanyuan sword ay gumawa ng haplos na tunog at napunta mismo sa kanyang lalamunan. Kabanata 875. Nagbago ang mukha ni Kaishan, at bahagyang nanginginig ang kanyang boses, "Anak, huwag kang magpakatanga. Ito ang teritoryo ng aking Ghost Clan. Kung sasaktan mo ako, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan." Si Lito ay nagbigay ng isang maliit na ngiti, "Sa tingin mo ba ay maaaring matakot sa akin ang mga ganoong salita?" Nagsimulang umagos ang dugo mula sa leeg ni Kaishan, ang kanyang mukha ay pumatla na. "Mas mabuting huwag kang lumampas.
Nang makita ito, kumaway si Molten Wu sa kanyang mga nasasakupan, at pinalibutan ng lahat si Lito. Tumigil ka. Noon lang, pinangunahan nila ni Rong ang mga tropa pababa mula sa bundok. Malamig na sinabi ni Molten, ito ay isang bagay sa pagitan namin. Miss Rong, mas mabuting huwag mong putikan ang tubig. Sinulyapan ni Lani si Lito at walang pakialam na sinabi, ang lalaking ito ay isang benefactor ng aking ghost clan at isang kaibigan ko, ako si Lani Rong. Kung ikaw ay kanyang kaaway, kung gayon ikaw ay isang kaaway din ng Rong clan. Clan Leader Wu, mangyaring pag-isipang mabuti. Nagbago ang mukha ni Molten, hindi maintindihan kung bakit labis na pinahahalagahan ni Lani ang binatang ito. Ang Rong clan ay makapangyarihan, at si Molten Wu ay natural na hindi nang ahas na saktan sila. Ang pinakahihintay na sagradong bato ay hindi na maabot ngayon, at nang dumanas ng kabiguan, ang mukha ni Molten ay pangit. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan, tara na. Ginalaw ni Lito ang kanyang Xuanyuan sword at sinabi kay Kaishan Son, humingi ng patawad. Nang makitang umalis ang kanyang kaalyado, walang ibang nagawa si Kaishan kundi sabihin kay Aling, I'm sorry. Humph! Pinaikit ni Aling ang kanyang mga mata, hindi siya pinansin. Kinuha ni Lito ang Xuanyuan sword, umalis. Nagtatampo na umalis si Kaishan. Lumingon si Lito kay Lani at bahagyang tumango sa kanya, na nagpapakita ng pasasalamat. Pinagsalikop ni Lani ang kanyang mga kamay at sinabing, babalik ako para magulat sa aking ama at hihilingin sa kanya na ibigay ang kung tungsil. Salamat. Bahagyang yumuko si Lito, pinapanood si Lani na umalis. Sumunod, nagpatuloy sina Lito at Aling sa masayang paglilibot sa tribo ng mga aswang, si Aling ay nagkaroon ng maraming kasiyahan. Rong clan. Ama, iyan ang nangyari, kaya't nakikiusap ako sa iyo na ibigay ang kung tungsil kay Lito, sabi ni Lani. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang pinuno ng Rong clan, ang ama ni Lani, si Wilfredo Rong. Dahil napuksan niya ang masamang espiritong hayop at pinrotektahan ang banal na bato, natural na siya ay isang benefactor ng ating ghost clan, at dapat natin siyang gantihan. Tumango si Wilfredo, tinitigan ang kanyang anak. Talaga? Pumapayag ka, padre. Akala ko kailangan kong magsikap para kumbansihin ka. Tuwang-tuwa si Lani. Gayunpaman, ikinaway ni Wilfredo ang kanyang kamay, ngunit, maaari kong ibigay ang kung dongsil, ngunit kung sumasang-ayon ka sa isang kondisyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Lani, anong kondisyon? Si Wilfredo, hinahaplos ang kanyang balbas, ay nagsabi, yung panukalang kasal, kailangan mong tanggapin. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang mukha ni Lani, hindi ako magpapakasal. Naningkit ang mga mata ni Wilfredo, malamig niyang sinabi, kung gayon, hindi ko na ibibigay ang kung dongsil, wala nang mga salita tungkol dito. Ibinaba ni Lani ang kanyang ulo at nahulog sa malalim na pag-iisip. Nang makita ang kanyang reaksyon, tinapik ni Wilfredo ang kanyang anak sa balikat at sinubukan itong hikayatin, girl, ang kabilang partido ay isang malakas na angkan sa mundo ng martial arts. Kung magpapakasal ka sa kanilang pamilya, ang buong angkan natin ang makikinabang. Mariing ibinuka ni Lani ang kanyang mga labi. Marami siyang argumento sa dulo ng kanyang dila, ngunit walang lumabas na salita. Isa sa alang-alang ko ito. Iniwan ang pangungusap na iyon, tumalikod siya at umalis. Kinabukasan, handa na si Lito na umalis sa Ghost Clan, naghihintay siya sa paanan ng bundok ng pamilya Rong. Isang malapilak na sinulid na ambon ang nagsimulang bumagsak mula sa langit, at si Lani, suot ang kanyang puting balabal, ay dahan-daang bumaba sa bundok. Huminto siya sa harap ni Lito, tahimik na tumingin sa kanya, pagkatapos ay nagtanong, napakahalaga ba sa iyo ng kung dongsil? Tumango si Lito, napakahalaga. Tumango siya bilang pagsang-ayon, ipinakita ang isang walang magawang ngiti sa gilid ng kanyang bibig nang lumabas ang kanyang mga payat na daliri mula sa kanyang balabal, kunin mo. Tinanggap ni Lito ang kung tungsil, nakangiti, salamat. There's no need for thanks, it's me from the ghost race who should be thanking you. Umiling si Lani, ang kanyang medyo singkit na amber na mga mata ay nakatingin sa malayo, nagtatanong, aalis ka na ba? Oo, may iba pa akong dapat asikasuhin. Ibinuka ni Lito ang kanyang mga braso, marahang niyakap si Lani, sinabing, Palam. Nagulat, isang pamumula ng hindi nakikitang pagkamahiyain ang bumungad sa mukha ni Lani, nagbigay siya ng isang maliit na ngiti, Palam. Tinago ni Lito ang kung tungsil, tumalikod, at aalis na sana. Tumigil ka. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mabangis na boses. Nang marinig ang boses na ito, nagsuot si Lito ng nagbitiw na ekspresyon. Lumingon siya upang makita si Aling na nakataas ang isang maliit na pulang payong, galit na nakatingin sa kanya. You big bastos.
Nagbabalak na umalis nang wala man lang isang salita. Galit niyang itinuro si Lito, agad na nagbago ang kanyang mukha. Ang kanyang ice blue na mga mata ay napuno ng maling luha, ayaw mo ba sa akin? Napabuntong hininga si Lito. Alam na alam niya ang karakter ni Aling. Hindi niya gustong makita ang eksenang ito kaya hindi na siya nagpaalam, sana ay tahimik na lang siyang umalis. Lumapit siya, ginulo ang buhok ni Aling at sinabing, huwag kang umiyak, ipinapangako ko sa iyo na kapag natapos ko na ang aking negosyo, babalik ako upang makita ka. Talaga? Anong gagawin mo? Matutulungan kita. Pilit na pinipigilan ni Aling ang kanyang mga luha. Umiling si Lito, hindi, ito ay masyadong mapanganib, manatili ka, nangangako ako na babalik ako. Sumimangot si Aling, paano mo matitiyak? Iniabot ni Lito ang kanyang pinky. Nagpinky promise tayo, tapos nangako ako. Ginaya ni Aling si Lito, pinahaba rin ang kanyang pinky, ganoon lang. Ma'am. Magiliw nang umiti si Lito at ginawa ang pinky promise kay Aling. Pagkatapos ay umalis siya sa hangganan ng Ghost Tribe at bumalik sa county upang hanapin si Yan Rainey. Sa sandaling iyon, gumaling na sa mga sugat ang batang babae na kanilang iniligtas. Inabot ni Lito ang batang babae ng isang token at sinabing, ito ay mula kay Lani Rong, sabi niya gamit ang token na ito, walang maglalakas loob na hulihin ka. Tiningnan ng batang babae ang token, natigilan sa katahimikan, Lani Rong, maaaring si Miss Rong iyon. Tumango si Lito, tama iyan. Agad na yumuko ang dalaga bilang pasasalamat kay Lito, salamat, benefactor. Tinulungan siya ni Lito na tumayo at sinabing, hindi mo ako kailangang pasalamatan, pasalamat kay Miss Rong. Nang makapagpaalam sa babae, umalis sina Lito at Yan Rainey mula sa bayan ng county. Sa kalsada, nag-isip si Lito. May hawak na siyang 5 sinaunang artifact, ngunit kulang pa rin siya ng 5. Gayunpaman, papalapit na ang araw hanggang sa magising ang mga ugat na espiritual. Ang oras ay tumatakbo. Bigla siyang nakaramdam ng isang bulk zone ng hangin na hamarang sa kanya at likas na hinarang ito. Lumalabas, biglang umatake si Yan Rainey habang wala siyang bantay. Pagkatapos ng 12 ng galaw, dumpense si Lito habang nagtuturo, masyadong mabagal ang iyong pag-atake. Itaas ang iyong paa ng mas mataas. Huminga ng malalim si Yan Rainey, puno ng pawis ang kanyang magandang mukha. Ngumiti si Lito at sinabing, magpatuloy. Ikinaway ni Yan Rainey ang kanyang kamay, at humihingal na sinabi, wala na. Ano? Sumusuko ka na. Saka huwag mong isipin na iligtas ang nanay mo sa buhay na ito. Tumawa si Lito. Nagdilim ang mukha ni Yan Rainey. Kinagat niya ang kanyang labi, at masakit na tumayo, ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Lito. Makalipas ang 3 oras, basang-basa ng pawis ang damit ni Yan Rainey. Siya ay nakahiga sa lupa, naubos ang lahat ng lakas. Nakasandal sa puno, sinabi ni Lito, magpahinga ng 5 minuto, ipagpatuloy natin ang paglalakbay. Umungol si Yan Rainey, Master, wala ka bang sympathy eh? Muntik na akong mahimatay. Bahagyang ngumiti si Lito, umpisa pa lang ito. Marami pang hirap na dadaanan. Kung hindi mo kaya, mas mabuting umalis ka na. Yan Rainey pursed her lips, declaring, I will never give up. Tumawa si Lito at inihagi sa kanya ang isang puting tableta, kunin mo ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Walang kaunting pag-aalinlangan, nilunok ni Yan Rainey ang tableta. Naramdaman niya ang elixir na nag-transform sa isang daloy ng init sa kanyang tiyan, na nagpasigla sa kanya kaagad. Tumayo siya at bumulalas, Master, anong klaseng tableta ito? Nakakapanibago. Sumagot si Lito, kung gayon, ituturing mo ba akong mahabagin ngayon? Niyakap ni Yan Rainey si Lito, humihikbi, si Master ang pinakamamahal na tao sa mundo. Ubo, ubo. Ang biglaang magiliw na galaw ni Yan Rainey ay nagpapula sa mukha ni Lito. Upang mapabilis ang pangangalap ng impormasyon sa artifact, nagpadala si Lito ng salita sa lahat ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, nag-aalok ng tabletang nabubuhay sa sinumang makakahanap ng artifact. Dahil dito, kailangan na lang niyang maghintay ng balita habang nagtuturo kay Yan Rainey martial arts. Pagkalipas ng 2 araw, nagulat si Lito, ang unang nakipag-ugnayan sa kanya ay si Mark Chin. Gayunpaman, hindi dumating si Mark para sa tabletang nabubuhay sa buhay. Mr. Chin, isang bagay na madaliin. Tanong ni Lito. Si Mark Chin ay palaging abala at hindi lalapit ng walang dahilan. Lito, may problema ang Shao Dragon Combat Team. Ang boses ni Mark ay mabigat sa pag-iisip. Nang marinig ito, nagsalubong ang mga kilay ni Lito, at lumamig ang kanyang boses, ano ang nangyari?
Napabuntong hininga si Mark, kalahating buwan na ang nakalipas, isang misteryosong armadong puwersa ang lumitaw sa Timog Kanluran na ikinabigla ng ating mga tao. Dahil ang Xiao Dragon Team ay mahusay na gumanap, sila ay ipinadala para sa suporta. Gayunpaman, nakatagpo sila ng isang ambush habang nagsasagawa ng isang misyon kahapon. Sa 4 na miyembro, 2 ang nawawala, at 2 ang malubhang nasugatan. Ang tono ni Mark Chin ay hindi kapani-paniwalang seryoso, na tila nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay seryoso. Matapos marinig ang sinabi ni Mark, tumahimik si Lito ng 2 segundo. Sinabi ni Mark, alam kong abala ka, kung talagang wala kang oras, magpapadala ako ng iba. Hindi na kailangan, ako ang kapitan ng Xiao Dragon Team, lahat sila ay mga sundalo ko. Walang bahid ng ripple ang boses ni Lito, ngunit idiniin niya ang bawat salita, mga sundalo ko, responsibilidad ko. Napabuntong hininga si Mark, napakakalma ng tono ni Lito, ngunit ang katahimikan na ito ay parang tahimik na panahon bago ang isang bagyo. Sige, nasaan ka ngayon? Magpapadala ako ng helicopter para sunduin ka, sabi ng matandang Chin. Ibinigay sa kanya ni Lito ang address, pagkatapos ay sinabi kay Yan Rainey, nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Kailangan kong pumunta sa Timog Kanluran, magiging delikado ito, dapat mong hintayin ako dito. Guro, dahil tinawag kitang master, dapat tayong magbahagi ng mga paghihirap. Ibinuko ni Yan Rainey ang kanyang dibdib, sinabi ito sa isang mapaghamong tono. Tumawa si Lito, mabuti, ang kapaligiran na iyon ay magiging isang uri din ng pagsasanay para sa iyo. Makalipas ang 1 oras, dumating na ang helicopter. Sumakay si Lito sa helicopter, at sinabi sa kanya ng nakasakay na sundalo na pupunta muna sila sa isang paliparan ng militar, at pagkatapos ay sasakay sila ng espesyal na eroplano sa kanilang destinasyon. Tahimik na tumango si Lito, itinigil ang anumang karagdagang pag-uusap. Matapos ang isang mahirap na paglalakbay ng 5 oras, natagpuan ni Lito ang kanyang sarili na nakatayo sa plaza ng bayan ng isang maliit na hangganan ng lungsod sa Timog Kanluran. Nagpadala sa kanya ng text si Mark, sinabihan siyang pumunta muna sa isang tindahan ng pansit, kung saan may darating na sumalubong sa kanya. Pumasok si Lito sa katabing tindahan ng pansit at nang maamoy ang bango, nagreklamo si Yan Rainey dahil sa gutom. Sa kanyang kahilingan, nag-order si Lito para sa kanya ng isang mangkok ng beef noodles. Maya-maya lang, pumasok sa entrance ang isang matangkad at magandang babae. Nakasuot siya ng salaming pang-araw at ang kanyang buhok, na puno ng kaakit-akit na alon, ay nahulog sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng nakasisilaw at sexy na pulang damit. Sa apresadong maliit na lungsod na ito, siya ay mas katulad ng isang magandang tanawin. Sa kasamaang palad, ang tindahan ng pansit ay walang mga customer, walang naruroon upang pahalagahan siya. Ang nakamamanghang babae ay tila hindi nabalisa tungkol dito habang siya ay lumipat patungo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang kanyang matingkad na pulang nail polisted na mga daliri ay naiinip na tumapik sa mesa, na para bang may hinihintay siya. Sa iba, maaaring mukhang hinihintay niya ang kanyang kadate. Ngunit ang malinaw na nakita ni Lito ay mayroon siyang hindi bababa sa 5 uri ng mga nakatagong nakamamatay na armas sa kanyang katawan, at higit pa rito, isang pistola ang nakasabit sa kanyang hita. Sa lalong madaling panahon, isang lalaking nakasuot ng beret ang sumugod, na nakayuko sa buong oras. Sinilip muna niya ang entrance, at saka dir-diretsong naglakad patungo sa babae. Nang madaanan niya ang babae, mabilis niyang inabot dito ang isang mini USB drive, saka naglakad patungo sa cashier counter, kunwaring nag-o-order. Kaakit-akit. Sa pagmamasid sa eksena, bahagyang ngumiti si Lito, pagkatapos ay tumayo at lumapit sa babae. Beautiful, pwede ba akong umupo dito? Tinuro niya ang upuan sa tapat ng babae. Ang babae ay niniting ang kanyang mga kilay, malamig na tumugon, hindi. Sa kabila ng kanyang tugon, mabilis na umupo si Lito, ngumisi, umupo sa tabi ng isang dilag na tulad mo, maging ang matigas na dumi na ito ay comfortable. Baka sa mukha ng babae ang sama ng loob, hindi mo ba maintindihan ang mga simpleng salita? Humajejek si Lito, napakagandang babae, sayang talaga kung walang lalaking susubok na manligaw sa kanya. Tunay nga, walang babae ang makakalaban sa matatamis na salita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi napigilan ng babae ang mapangiti, nakasandal ang siko sa mesa, nakasuporta ang kamay sa baba, bahagyang nakahilig ang itaas na bahagi ng katawan. Palapit sa tenga ni Lito, nauutol niyang bamulong, kung hindi ka aalis, pupulutin kita.